gabi sa inyo mga padre. Gayon din sa inyo mga ginoo at binibini. Kinararangal kong ipakilala sa inyo si Crisostomo Ibarra, ang anak ng aking kaibigang si Don Rafael. Kakarating lang niya galing sa Europa. Kinararangal ko kayo makita lahat. Aba, nandito pala si Padre Damaso, ang matalik na kaibigan ng aking ama. Ikinararangal kita makita. Pagpatawad niyo kung ako'y nagkamali. Hindi ka nagkakamali, Ginoo. Ako nga si Padre Damaso. Ngunit kailan may di ko naging matalik na kaibigan ng iyong ama? Kayo ba talagang anak ni Don Rafael Ibarra? Ako nga po, Ginoo. Maligayang pagbabalik, Don Crisostomo. Nakasama at nakilala ko ang iyong ama at masasabi kong tunay siyang marangal na tao. Nararapat lamang siya ay kilalanin at sana maging mapalad kayo sa iyong ama. Ginoo, maraming salamat sa iyo papuri sa aking ama. Tila ba'y ako'y naburutan ng tinig sa aking dibdib. Sandaling nawala ang pagalinlangan na kanyang sinapi. Magandang hapon mga ginoo at binibini. Nakahanda na po ang hapunan. Para sa'yo ito ang upuan, Padre, dahil ikaw ang pinakamatanda at pinakamataas na tungkulan. Hindi naman ako ganun kamatanda. Sa tingin ko ang upuan ay para sa iyo dahil isa kang kura sa bayang ito. Sunod lamang ako sa iyong utos, Padre. Hindi ko inuutos. Hindi ko inuutos! Kapiten Tiago, halika, saluhan mo kami. Dito ka umupo sa aking upuan. Naku, huwag na. Huwag ka nang tumindig. Ang salo-salong ito ay nakalaan para sa inyo. Ginoo, marunong ba kayo magsalita ng Ingles? Nahihirahan ako sa Inglaterang bansa. Inaalam ko muna ang bansa bago ko ito pasukin. Nag-aaralan ko ang isang bansa bago ko ito puntahan. Siyempre, marunong ako ma-Ingles. At nalaman ko rin, at napansin ko rin, na ang kalayaan ay ang kasaganahan ng isang bayan. Yun lang ba ang natutunan mo? Nag-aaksaya ka lang ng salapi sa iyong paglalakbay. Sapagkat pati bata ay alam iyang sinasabi mo. Pagpatawa din yung lahat. Ngayon nakala ni Padre Damaso na ako'y bata pa lamang tulad ng dati. Aalis na ako, marami pa akong gagawin. Hindi lamang, huwag ka munang alis dahil mga ilang oras na lang, dumating na si Maria Clara. Sinundo siya ni Isabel at ang bago ninyong kura. Pupunta ako dito bukas. Sadyang may gagawin lang talaga ako. Nakita nyo? Hindi niya matanggap na napagsalitaan siya ng isang kura. Para kung sino siya makaasta. Oh Maria Iha, bakit mag-isa ka lang? At tila malungkot ka. May problema ba? Wala naman po, may iniisip lang. Bang magbakasyon muna para naman makalanghap ng sariwang hangin. Saan bang gusto mo? Sa Malabon o sa San Diego? Pinsan, maaari ko ba muna makausap ang pamangkin ko? Nandiyan ang kanina mo pang hinihintay, Maria. Dito ka na pala doon, Ibarra. Aray, Okay, maiwan ko muna kayo at mamalingki pa pala ako. Mabuti naman at nakaisip kang dumalaw. Akala ko'y nakalimutan mo na ako. Hindi kita makakalimutan, Maria. Ultimo sa panaginip ko, ikaw ang aking nakikita. Hindi ko kailanman nawala sa isip ko at puso ko. Nalala ko pa minsan ako pinagalitan ng aking kupinsor. Sinabi niya sa akin na kalimutan ko na, ngunit ikaw pa rin talaga ang iniisip at sinisigaw ng puso. Totoo ba ang sinabi mo? Kahit kailan hindi ako nagsinungaling si Maria, sapagkat ang mga sinasabi ko ay mula sa aking puso. Kahit kailan talaga ang vocabulero mo. Sandali, naalala mo ba ito? Ito ba yung sulat na sinulat ko bago ako umalis? May iba pa po ba kayong sinulat aking Ginoo? Ano ba sinabi ko dyan?
ay kilala sa paghuli ng mga buhaya. Ginoo! 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 Salamat, Ginoo. Utang ko sa iyo ang aking buhay. Hindi mo dapat yung Ginoo. Hindi ka dapat nagpadalos-dalos sa iyong desisyon. Ngunit paano kung ikaw napahamak? Ano na sa tingin mo ang mangyayari sa akin? Kung napahamak ako, wala mang kasama ko na ngayon ang mga mahal ko sa buhay. Ang mabuti pa siguro ay umuwi na lang tayo.